Maraming magagaling na YouTubers ngayon ang hindi na-discover. Maraming good quality videos na ina-upload pero hindi nakikita sa search page. Kaya walang nanonood at mahina ang views. Bakit? Kasi may na-miss tayong gawin na nakaka-apekto sa YouTube algorithm. Kaya marami sa inyo ang hindi nag-grow for a very long time. So, sino ba si YouTube algorithm? Kailangan tong malaman nyo, kaya just keep on watching. So guys, just like me before, kung kauumpisa mo pa lang, meron tayong videos na may nag-view naman, pero meron din tayong videos na mahina talaga yung views. And trust me guys, na-try ko na yung mga ways before para lang ma-discover yung channel ko, kasi nga alam naman natin, di ba, na kung kasisimula mo pa lang, ang hirap talaga ma-discover ang mga videos mo. Pero after 2 years here in YouTube, na-figure out ko na finally kung paano mo makuha sa YouTube algorithm. So sino ba si YouTube algorithm? Siya yung nagde-decide kung ano ang mga videos na magpa-pop up sa homepage mo. Lahat naman ng mga social media platform, merong algorithm. Meron sa Facebook, Instagram, Twitter, at marami pang iba. Kagaya nung sa Facebook, guys. Kung palagi kang nanonood ng mga Vines, then magsasuggest si Facebook sa iyo ng mga Vines videos. At kung mahilig ka ng mga memes, then magre-recommend si Facebook sa iyo ng mga more memes. Kasi yan yung hilig mo. Katulad din dito sa YouTube. Kung ano ang hilig mong panoorin, yan ang i-recommend ni YouTube algorithm sa iyo. Kaya iba-iba yung homepage natin. Iba yung nakikita ko sa homepage ko at iba din yung nakikita mo sa homepage nyo. Dahil yan kay YouTube algorithm. So, dalawa yung main task ni YouTube algorithm. First, tinutulungan niya ang mga viewers na ma-search yung mga videos na hinahanap nila. And second, siya yung nagsasuggest ng mga videos para mas marami pang mapapanood ang mga viewers dito sa YouTube. So, tayong mga YouTubers, lalong-lalo na sa mga small YouTubers, dapat maging best friend natin sa YouTube algorithm. Kasi siyang nakakatulong para mag-increase ang ating subscribers, ma-hit natin yung watch time, at ma-increase natin ang ating views. So today, I'll be sharing you 3 important ways to win YouTube algorithm. First is search. Para sa akin, ito yung pinaka-first step para ma-discover yung channel mo. Dahil pag nagsisearch yung mga tao, dapat yung goal mo is makita yung video mo. For example, may nagsisearch na paano gumawa ng dalgona coffee. For sure, maraming gumagawa ng mga videos about dalgona coffee. Pero sa search page, guys, at least 10 to 20 lang yung lalabas ng mga videos. So, dapat yung goal mo, isa ka dapat dun sa top 10. Para maklik at makita nila yung video mo about dalgona coffee. So, paano mo magagawa yan? First is yung keywords. Palagi ko na itong sinasabi sa mga videos ko na dapat ang keywords mo ay nasa title, description, tags, and video content. And ito yung common mistake ng karamihan. Sa tags nila, sobrang rami ang linalagay nila. Kasi if sobrang rami ang nilalagay mo sa tags, mako-confuse si YouTube algorithm. So ito ang tamang paraan para maglagay ng tags, guys. Dapat isali mo doon ang target keywords. So yung example natin kanina, paano gumawa ng dalgona coffee. Ang target keywords doon is yung paano gumawa ng dalgona coffee. So, i-type mo yan sa tags. And yung second, ilagay mo yung synonyms niya. So, ano yung synonym ng dalgona coffee? You can put frap coffee, you can put creamy coffee, or you can put blended coffee. And then yung third, ilagay mo yung category. So, saan siya na category na belong? You can put cooking tips, you can put how to, you can put coffee making. So, yan yung tamang paraan para connected pa rin siya sa keywords mo na dalgona coffee. So, again, target keyword, synonym, and category. And guys, tip ko when it comes to title, you can use capital letters para mas madali siyang mabasa. And also sa description, guys, ito din yung common mistake ng karamihan. Yung iba, wala silang nilalagay doon. Yung iba, Facebook page lang yung nilalagay nila sa description box or Instagram page nila, pero hindi nila nilalagyan ng tamang description yung video nila. According ni YouTube, guys, dapat maglagay ka ng at least 2 paragraphs sa description mo. Kasi nakakatulong din yan para mag-rank yung video mo. And guys, trust me, nung na-apply ko na ang mga tips na to, sobrang nag-grow yung subscribers ko. Nahit ko na agad yung 4,000 hours watch time ko, and increase pa yung views ng YouTube channel ko. Kaya nag-rank yung video ko sa search page. And napapansin ko guys, pag chinek ko yung traffic source ko, sobrang laki ng percentage ng aking suggested video. That means nasasuggest yung videos ko sa iba. Malaki din ang percentage ng aking browse features. That means kahit hindi nyo ako kilala or hindi ka nakasubscribe sa akin, makikita nyo pa rin yung videos ko sa homepage nyo. Kasi rin-recommend the YouTube algorithm yung mga videos ko. That's why you're watching this video dahil kay YouTube algorithm. So the second
way to win YouTube algorithm is the click-through rate. Ito yung mga times na nagkiklik yung mga tao sa video mo. And para mag-increase yung click-through rate mo, dapat maganda yung thumbnail mo. And ang napapansin ko, marami pa ang hindi marunong gumawa ng thumbnail. So my number 1 rule sa thumbnail is to put large font. And dapat yung mga text ay nasa right side para makita agad ng mga viewers. Kasi dito na side, merong mga timestamps. Kaya natatabunan yung mga text pag dito mo linalagay. And sa thumbnail mo guys, dapat nandun yung mukha mo. Kasi according to YouTube, mas maraming nagkiklik pag meron yung mukha mo. So sa napapansin ko guys, pag mataas yung click-through rate mo, mas nagra-rank yung video mo sa YouTube homepage. Kasi pinapaboran ka ni YouTube algorithm pag marami ang nagkiklik ng video mo. So paano ba ma-check yung click-through rate mo? Pwede ka pumunta sa Creator Studio and then go to your analytics. And under sa analytics, you can click reach. And pag nandun ka na sa reach icon, makikita mo yung impression rate. Yan yung mga times na nagpa-pop up yung mga video mo. And yung click-through rate, yun yung mga times na nagkiklik sila sa video mo. So huwag kang mag-focus sa impression rate. Kahit 100 times ka pang nag-pop up sa homepage, pag walang nagkiklik sa video mo, then hindi pa rin nila mapapanood yung mga contents mo. So you have to focus sa click-through rate. And for me, ang good click-through rate ranges from 3% to 7%. Dapat yun yung click-through rate mo. And ang napapansin ko guys sa mga viral videos ko, matataas talaga yung click-through rate nila. That means tama yung thumbnail na nilalagay ko, and dahil mataas yung click-through rate, mas nire-recommend pa sila sa mas maraming viewers. Kaya always focus on your click-through rate. So let's proceed with the third way to win the YouTube algorithm. Increase your engagement. Ibig sabihin, pag nag-upload ka ng video, dapat marami yung likes, comments, and shares. Kasi yan din yung tinitignan ni YouTube algorithm. Pag maraming nagko-comment sa video mo, mas ire-recommend niya yun sa maraming tao. Ibig sabihin yan, maganda yung performance sa video na yun kasi marami ang nag-comment. And even mga dislikes, guys, you have to be thankful for that. Kasi part yan ng engagement. And tip ko sa inyo, guys, dapat mag-reply kayo in each comment. Especially pag small YouTuber ka pa, hindi naman masyado marami yung mga comments natin, di ba? So, pag magre-reply ka, dodoble pa yung mga comments mo. And also, guys, one way to increase your engagement is to ask questions sa mga viewers mo. Yan yung ginagawa ko sa mga viral videos ko. When you ask question, mas malaki yung possibility na magko-comment sila sa video mo. So, mag-comment kayo sa baba, guys, kung gusto nyo akong mag-film ng separate video about how I edit. Gusto nyo ba to guys? Mag-comment kayo sa baba kung gusto nyo to. Kasi ipapag-giveaway ko to soon. So, mag-isip kayo ng mga question na related sa video na yon and i-add nyo in between. So, simula nung nag-a-ask na ako ng mga questions sa mga vlog ko, sobrang nag-increase ang mga comments ng mga video ko, guys. And dahil dyan, mas nare-recommend ni YouTube algorithm yung mga videos ko. And ito pa, guys, huwag nyo talaga tong kalimutan. Yung call to action. Dapat sabihin nyo na mag-like yung viewers nyo sa video nyo. You can ask them to share your video and also you can ask them to leave a comment. In that way, mas mapapa-increase mo pa yung engagement mo. And yan yung pinakagusto ni YouTube algorithm, na makita niya na maraming nanonood ng mga video mo through your likes, comments, and share. So, ang bottom line sa lahat ng ito, guys, your viewers should love your video. Kasi YouTube algorithm follows your viewers. Kung ano yung pinapanood ng mga viewers mo, yan din ang rini-recommend ni YouTube algorithm. And always remember this, YouTube is the second largest website. Millions of videos ang ina-upload every day. Marami kang kakompetensya ng mga YouTubers and halos lahat ng mga topic may gumagawa na nun. Pero pag in-apply mo na tong strategies na to, then you will be discovered. And guys, to tell you honestly, yung mga viral videos ko, hindi siya rin-recommend agad-agad ni YouTube. Sometimes, after several months pa siya magba-viral, katulad ng video ko na how I film and edit, wala masyadong nag-view nun for the first 3 months. Pero after that, may time na lang na bigla siyang nag-viral. That's the time na nakita siya ni YouTube algorithm na marami palang nagko-comment sa video na yon. And also guys, always focus on the quality of your video kasi useless naman yung mga keywords, mga tags, kung pangit naman yung content mo. At the end of the day, content is the key to success. So if you apply those 3 ways, plus quality content, then i-recommend ka talaga ni YouTube algorithm. So hope nakatulong tong video na to guys. Always remember na hindi lang enough na manood lang ng YouTube tutorials. Dapat i-apply mo rin yung mga natutunan mo. And don't forget to give this video a big thumbs up kung gustuhan nyo. And subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Just click the red button down below and the notification bell beside para updated kayo sa mga bagong i-upload kong videos.
So, maraming salamat sa panood. See you next week. Always remember that you are special. So, always wear that smile on your face. Sometimes, meron talagang wala. Sometimes, merong wala. And trust me, guys. And trust me, guys. Na-try ko. And trust me, guys. Na-trust. Kung napapansin nyo, kung mahilig kang manonood. Kung napapansin. At kung palagi. Si Alice is papi. Kasi ito natin. Love you, papi. Ang kapya at palagi mo nga kapit. Then magsasuggest si Facebook sa'yo ng mga vines. Yeah. So today, I'll be sharing you 3 important ways. Tips sa mga tags nila. Sobrang rami ang linalagay natin. So the second way to win YouTube algorithm, and napapansin ko maraming hindi, kasi according ni YouTube, mas maraming nagki-click pag meron yung mukha mo. Pag meron yung mukha mo. Mas i-recommend niya yun sa maraming tao.